Santi! Tinakbo niya agad ang umiiyak na anak. Pinahid ang mga luha nito sa pisngi. It's okay, baby. Stop crying. Psst. But mommy, he hurts me. Itinuro niya yung guard na nanlaki naman ang mata. You hit him? Sabay na sigaw ni Amber at nang kadarating na si Sian. Sir, is that true? You hurt him? Seryosong tanong ni Sian sa guard. Ang kulit po kasi sir, pero hindi naman mala. You fired. Sir, hindi naman po mala. Dahang-dahang bumaba sa kinaupuan niya si Santi at tumakbo palapit kay Sian. Nang magtama ang paningin nilang dalawa ay may hindi may paliwanag na koneksyong nararamdaman si Christian. Hinila ng nakatingalang si Santi ang laylayan ng coat niya. He hits me like this, oh. Demonstrate pa nito kung paano siya pinalo sa kamay at napansin naman ni Sian ang pamumula ng maliit na kamay ng bata. Nag-level ito para magpantay ang tangkad niya kay Santi. He gently carries the child's reddish hand. Does it still hurt, baby? Santi nodded and said, yes. Lumapit si Amber sa kanila. Kinuha niya ang kamay ng anak at dinampian ng halik. Does it still hurt, baby? No, mommy. It's fine now. Nakangiti ng sagot nito at hindi rin maitago ni Sian ang mapangiti. Aren't you, Mr. Chocolate Chip? Biglang singit ni Santi na ikinagulot din naman ni Sian. Yes, I am, and you are that smart kid I met before. Sagot nito. Hindi siya makapaniwala kung paano sila pinagtagpo ng mapaglarong tadhana. Napansin ni Christian ang atensyong naagaw nila mula sa mga empleyado ngayon ay nakapalibot at obvious na nakikichismis sa nangyayari. Let's go back first to my office. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Christian, lalo na nang buhatin niya si Santi. Mommy, I want to ride on him too. Tinuro niya si Christian na buhat-buhat ang kakambal niya. Baby, si Mommy na lang. It's okay. Ngumiti ulit si Sian sa kanila at dahan-dahang binuhat din si Matmat. Bali dalawang bata ang nasa magkabilang braso niya. May mga napangiti, nainis at nainggit na sa nakikita nila. May mga kumuha rin ng litrato dahil sa napakagandang imahe at aurang napapalibot kay Sian ngayon. Naku sir, pasensya na po talaga. Pagpapaumanhin ni Amber, I said it's okay. Tumungo ito at paakyat ng kanyang opisina habang nakasunod sa likod niya si Amber. Hindi maalis-alis ang ngiti at saya sa mukha ni Sian habang karga-karga ang kambal na parehong nakataas ang kilay na nakatingin sa kanya. Why are you smiling, Mr. Chocolate Chip? That's weird, kuminto rin ni Santi. Pumasok sila sa loob kung saan silang apat na lang naroon. Bumaba ang kambal mula kay Sian at lumapit sa ina. Mommy, how was your job application? I got accepted, baby. Really? Then we don't have to leave the Philippines anymore, right? Napakunot ang noo na lamang ni Santi. Bakit naman tayo aalis? I heard you last night that Grandpa freezes all your cards and you have to look for a job for us to survive. Biglang nataranta si Amber sa sinabi ng anak, lalo na nang makalapit sa kanila si Christian. So, that's the reason why you need a job. Sorry, sa kadaldala nitong baby ko, baka nananaginip lang siya kagabi at akala niya totoo. Kabadong tugon ni Amber, pero kailangan ko po talaga ng trabaho at salamat din po dahil tinanggap niyo ako. That's why don't you have my mom's picture? Biglang napunta ang tingin nila kay Santi na nakasampa na sa swivel chair ni si Christian at nangalkal sa table nito. Santi, pasaway, bakit ka nakikialam ng gamit ng iba? Calm down. Bumaba naman ito ngunit dala-dala niya sa kanyang kamay ang isang frame. Lumapit sa kanya ang kakambal na si Matmat. Nalaki rin namang mata nito nang makita ang hawak ni Santi pero agad ding naging seryoso. Matalim ang tingin nila na nagpalipat-lipat sa ina at kay Sian. Sa pagkakataong ito, lumalabas ang pagiging investigador ni Matmat.
At detective naman si Santi. You have our mommy's picture on your table? Huh? You are kissing her? Sambit naman ni Matmat. Kiss symbolizes love for a person. Ani naman ni Sian. That means you love our mom. Ani naman ni Santi. And that's why you are kind to us. Sagot naman ni Matmat, nagpatuloy sa pagsasabi ng mga bagay-bagay ang kambal na siyang napagdugtong-dugtong nila para lang maipalabas na tama ang kanilang hinala. Napapahanga si Sian sa katalinuhan ng dalawa kung paano naisip ng mga batang katulad nila ang mga kasalukuyang ideya na lumalabas sa matatabi nitong mga bibig. Are you our missing daddy? Napatakip ng bibig si Amber sa itinanong ng mga anak at agad na tumakbo patungo sa mga ito. You would stop playing around? Of course, he's not your dad. Humarap ito kay Sian. Pasensya na at mga feeling investigador at detective tong dalawang to ha. They often used to play those roles since they wanted to become like investigators and detectives. Someday, napako ang tingin ni Amber sa hawak na frame ng anak. I guess they inherit my intelligence. Sians clarified. Hindi siya nakagalaw sa kinatatayuan niya. Ang taong hinahangad niyang makita noon pa na ipinagkakait sa kanya ng kanyang pamilya ay nasa harapan na niya ngayon, nakatitig na sa kanya at sa kanilang mga anak. You mean? He smiled and tear escaped his eye, a tear of joy. I'm your husband and we're married. We are both husband and wife. Nanginginig ang mga tuhod ni Amber na lumapit sa asawa. A part of her was confused when she slowly began to feel gently, hand stroking her face. Dahan-dahan din niyang hinawakan ng kamay ni Sian na umaplop sa kanyang mukha. Kasabay ng mga titig nitong tila, lulusawin siya sa tingin. Pero bakit wala akong maalala? Bakit hindi kita makilala? Napakarami kong tanong na wala mga kasagutan. 5 taon akong sumubok makaalala pero wala talaga. And if you are really my husband, bakit nasa England kami at nandito ka sa Pilipinas? Bakit hindi tayo magkasama? Hindi mo ba kami hinahanap? Hindi mo ba kami mahal? Tuluyan siyang naiyak habang sinasabi ang mga hinanakit niya at mga katanungan dahil lumalaki ang mga anak niyang walang kilalang o walang nakilalang ama. Shh, please don't cry. I will explain everything to you. And remember this, I love you so much and you don't know how I almost got crazy when I knew you were dead. I almost killed myself. I was being killed too. Not physically but emotionally. Dead? Akala mo patay na ako? Paano? Bakit? He placed his index finger on her lips. He slowly nodded and explained, 5 years ago, an accident happened. Sumabog yung sasakyan ko at akala mo, nandun ako sa loob kaya nagmamadali kang tumawid ng kalsada at nakita na lang kita na wala nang malay. Isinugod ka namin sa ospital pero sabi ng doktor wala na and that was the time I knew that you were pregnant. I wasn't even able to see you that time because your dad prohibited me from seeing you. I begged him but he still didn't allow me. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Sian nang magbalik sa alaala niya kung paano siya nakiusap kay Mr. Hitaro Nakashige. Noon napayagan siyang makita ang asawa pero hindi siya nito pinagbigyan. Sinadya pa ito ni Sian sa Japan at paulit-ulit na pinakiusapan pero hindi pa rin siya pumayag. Kaya pala ni minsan wala siyang nabanggit ng tungkol sa iyo man lang. Kaya pala hindi niya ako hinayaang hanapin ang sarili ko at alamin ang nakaraan ko dahil may tinatago siya sa akin. My God! Hindi ko akalain na magagawa niya sa sarili niyang anak yun. Nagtuloy-tuloy ang mga luha ni Amber sa pagbagsak dahil hindi niya matanggap ang ginawa ng ama. 5 taon. 5 taon ang nawala sa pamilya nila. 5 taon ang nasayang para makapiling nila ang isa't isa. 5 taon na kahit kailan ay hindi na nila mababalikan pa. I'm sorry, hindi ko alam. It's not your fault, so don't blame yourself. Babawi ako sa iyo. Babawi ako sa pamilya natin at babawiin ko kayo sa daddy mo kahit mag-away pa kami. I promise. Paano? You will move in my house.
He gently kissed her forehead. Pero, psst, I will help you remember everything. Kahit na kailangan pa nating ulitin lahat ng mga alaala natin noon. I've missed you so much. He folded her towards him. Pinaramdam niya kung gaano siya kasabik at kasaya na makita ang babaeng pinakamamahal niya. He put his arms around her waist and kissed her cheek. God, I really miss you. He whispered, still kissing every part of her face. Medyo nailang naman si Amber dahil kahit na nalaman niyang asawa niyang lalaking ito, wala pa rin siyang maalala at ang katotohanan ng mistulang estranghero ang nakayakap sa kanya. He was about to kiss her on the lips. Mommy, I want milk. Napahiwalay bigla si Amber at saka naman naalala ni Sian na may dalawang pares ng singkit na matang nakatitig sa kanila. Lumapit sina Sian at Amber sa dalawa. Ngumiti si Amber at saka nag-level at sa height ng kambal. Mission accomplished. We finally found him, sabi nito sa mga anak at saka iniharap si Sian sa kanila. He's your daddy. Pagkasabing yun ng kanilang mami ay agad na kumapit ang kambal na sa magkabilang braso ni Sian. My little boys. Maluhaluhang sambit niya at napayakap sa kambal. Siya si Matmat, ang baby natin, at si Santi. Pagpapakilala ni Amber sa kambal niyang anak kay Sian. Yehey! I have my own daddy now! Pumalapak pa ng sigaw ni Santi. Now I know why I'm perfect. Pagmamayabang naman ni Santi. I can't believe I can't this be happy. I love you both and of course you, mommy. He kissed the twins on their cheeks that made him giggle. Daddy, I want milk. Sabi naman ni Santi, sabay sundot sa pisngi ni Sian. Sure, daddy will buy you milk. Nakaiting sagot nito sa anak. Parang musika sa pandinig ni Sian ang pagtawag sa kanya ng daddy ng mga anak. Me too, daddy, sabi naman ni Matmat. No problem, boys. Mag-order na sana siya nang biglang mag-ring ang kanilang cellphone. Hey, Dennis, masiglang bati ni Sian na siyang napakunot ng noo ni Dennis sa kabilang linya. Ano namang kaabnormalan ang nangyari sa'yo? Nandito ako sa baba at bakit nakakalat ang security team? Pinasok ba ang kumpanya mo? Natawa naman ito sa tanong ni Dennis. Pinasok ang kumpanya niya. Pinasok ng dalawang makulit na mga anak niya pero pinigilan niyang masabi yon sa kaibigan. Gusto niya kasing masurpresa ito. Oo, pinasok ang kumpanya. Ano? Nasaan ka ngayon? Hostage ka ba nila? Paakyat na ako dyan. Saglit. Bumili ka muna ng gatas. Suminyas naman si Amber ng bote at baso at nag-okay sign si Sian. Isang naka-baby bottle at isang naka-baso. Dumedede pa rin kasi hanggang ngayon si Santi at si Matmat samantalang si Santi ay baso na ang gamit. Ano bang bata? Ang putik naman. Ano bang bata? Dumidede? Huwag kang magtanong at bilisan mo. Oo, bibili na ako ng daddy mo. Bibi Christian? Chapter 5. Amber point of view. Kailangan po ba talaga naming lumipat ng bahay nyo? Nakakahiya naman po, sir. He glared at me. I'm your husband and not your boss. Stop being formal and yes, you have to, sabi niya. Grabe naman to. Napapaisip tuloy ulit ako kung totoo ba talaga ang pinagsasabi niya na asawa ko siya. Imagine, ang seryoso na mukha niya at mukhang minsan sa isang taon lang umiti. Akala ko pa naman tama yung hula ko na isang sweet at smiling face ang ama ng mga anak ko. Kabaliktaran yata. Expect the unexpected nga naman. Sorry Christian. Call me Sian. Aroy, Kitams, natarayan na naman ako, che. Matara pa yata to sa akin. Paano kaya ako nagkagusto sa lalaking to? Ngumitila ako kahit medyo pilit. Okay, Sian. Daddy, we will live in one house. Ngumiti siya kay Matmat na kanina pa nakakandong at nakayakap sa kanya din. Buti pa tong baby Santi ko, feeling close agad sa kanya. Yes. Ayaw mo bang tumira kasama si Daddy? Mabilis na umiling at hinigpitan ang kapit kay Sian kaya natawa na kaming pareho. Kakakilala lang nila ngayon pero kung magkadikit tong baby ko parang cute na
Pero sa kabila nito, ang saya ko at ang gaan ng loob ko habang tinitingnan ko sila. When are we moving? Tanong naman nitong baby Santi niya. Kung alam ko lang kung kanino nagmana, kung yung isa kanina pa nakakapit, siya naman ay nakaupo lang sa tabi ni Sian at naka-folded ang arms. O diba? Ni isa sa kanila ay walang tumabi sa akin. Inabandonan ako ng mga babies ko. Nang makita lang nila ang tatay nila, you will move to this, son. Nanatili kami sa ganitong posisyon kahit nailang naman ako nang kausapin siya. Hindi pa ako ganun komportable nakaharap siya. Napapaiwas ako ng tingin sa tuwing dadapo ang tingin ko sa kanya dahil mata man itong nakatitig sa akin. Lulusawin niya na ako nito hanggang mamaya. Nang tingin, may titingnan lang ako sa labas, sabi ko at saka agad na tumayo. Pero bago ko pa man mabuksan ang pinto, what are you gonna look for? Hoy, Sian, ano na naman bang trip mo? At nagpapabili ka ng gata? Multo? Biglang nalaki ang mamata ng lalaking kakapasok pa lang ng pinto. Multo daw. At nakaturo siya sa akin. Gas, no gas. Ang baby Sian ko ay takot nga rin pala sa multo. Kaya ayun, kumaripas na naman ang takbo. Multo! Ghost! Ghost! Dalawa sila ngayong nagtatakbuhan dito sa loob ng bisina ni Sian. Napakamot tuloy ako ng ulo. Baka isa ang lalaking ito sa mga nakakilala at may alam na patay na ako kaya akala niya ay multo ako. Oh, Diyos ko, mahirap din pala itong sitwasyon ko. Multo na sa paningin ng iba. Pati si Sian nakitakbo na dahil hinahabol nila si Santi na napakabilis tumakbo. Napakaliit na bata pero akala mo rabbit sa bilis. Ito namang si Matmat ay nanunod lang na kulang na lang o kumakain lang ng popcorn. Nahuli ni Sian si Santi na nagpupumiglas pa sa pagkakahawak sa kanya. You're really a coward, Santi. Grow up, stop acting like a child in front of everyone. Sabi naman ni Matmat. And you stop acting like a matured guy. Sabi ko at saka lumapit kay Matmat. Minsan talaga naubos din ang pasensya ko kay Santi